Magandang araw mga idol. On this video ay ibabahagi ko sa inyo yung isang technique para maging bata ulit yung mga tanim natin talong. Pwede natin silang putulin mga idol. Once na kasi na hindi na sila nagbibigay ng bunga or maraming bunga, and then yung mga dahon nila matured na, yung mga tanim natin talong, pwede na natin putulin yon mga idol sa mismong puno, malapit sa puno. Katulad ng ginagawa ko, ito. Pinutol ko siya dito malapit sa puno. Ayan. Ito yung mismong katawan mga idol, pinutol ko siya. Kung tawagin ratoning, kalimitang ginagawa yon sa mga okra. Ayan. Nung ilang weeks na lumipas, tinubuan siya ng panibagong suloy. Kumbaga, nagbata ulit yung tanim natin talong kasi nga tinubuan siya ng panibagong supang. Ayan. Isa yan sa mga epektibong paraan para humaba pa yung buhay ng mga tanim natin talong. Huwag muna natin silang bubunutin ng tuluyan kapag matured na. Putulin na lang muna natin sa tangkay para tubuan siya ng panibagong suloy. Hindi lang ayun yan mga idol, marami pa yan. Ito. Katulad nito, ang ganda ng bagong supang, malaki and healthy. Ito yung mismong puno ng talong, pinutol ko siya dyan. Ayan, may mga supang na nagtuluyan, kumbaga parang nagbata siya, nag-regenerate siya. Ganyan yung mga technique na ginagawa namin dito sa bukid, lalo na kapag yung mga panahon tinatamad kami magtanim kasi sobrang init. Yung mga matandang puno ng talong, kahit nung matandang puno ng okra, pinuputol lang namin yon, hindi namin isinasagad para tubuan siya dito ng mga panibagong suloy. Ito mga idol, lumalaki ng yung normal na laki ng talong, tumataas siya ng ganon, and then nakakapamunga ng marami. Mas marami pang susupang. Basta kapag nakitaan na natin na tinutubuan siya ng mga panibagong suloy, dapat didiligan natin yan araw-araw para hindi matuyo itong mismong puno. Yan, ito yung pinagputulan ko. And ito pa mga idol, effective talaga siya mga idol kasi lagi naman namin ginagawa yan dito sa bukid. May tubo siya, may panibagong tubo or suloy. Ito mga idol, tuwing umaga dinidilig ko yung mga bagong sibol na yan, yung dito sa mismong puno niya, kasi nga para hindi matuyo itong mismong puno, para hindi mamatay yung mga bagong tubo na ganito, itong mga bagong suloy na yan. Mabilis din naman sila maglaki ha mga idol, kasi nga matured na yung pinaka puno niya. Ang kailangan na lang natin gawin dyan, diligin natin yan araw-araw para manatiling sariwa yung mga puno niya. Marami pa yan mga idol, ipapakita ko sa inyo. Ito pa yung isa. Papakita ko lang sa inyo yung mga ilang piraso, hindi ko na ipapakita sa inyong lahat kasi ang dami ng mga idol. Ayan, ito mga idol, dalawa naman yung tumubo sa kanya. And ang kagandahan mga idol, ayan, mamumunga na, may flower na. Once na makalaki na ng sobra yung niyan, yung simibol na yun dyan mga idol, palilibutan ko na yan ng mulching, organic mulch, itong katulad nito mga idol, ng dayami. Palilibutan ko na yan dito sa mismong paligid ng puno para hindi siya maapektuhan ng heat stress kasi sobrang init na ngayon. Kahit diligan natin yan tuwing umaga at saka hapon, mabilis lang matutuyo yan, and then baka matuyo pa itong mismong puno. Sayang naman yung effort natin sa paghihintay para tumubo sila. Kaya
ayun yung isang way para alagaan natin yan mga idol, yung mga ganyang bagong suloy sa pagpuputol natin ng mismong katawan ng katalong. And then mga idol, lilipat tayo dito sa kabila. Ito yung panibagong tubo nito mga idol. Ito yung ibang tubo niya apektado na ng heat stress. Ayan o, ito yung patunay mga idol, nangungulot na yung dahon niya. Pero kahit papano yung ibang tubo healthy. Ito yung mismong puno niya, yung pinagputulan ko. Ayun yung pinagputulan mga idol, para makita nyo kung gaano siya talaga katotoo na effective yung ratoning sa talong. Kasi sa okra mga idol, subok na yan. Ayun yung panibagong tubo niya, nasa likod nitong katawan niya. Tsaka nga, siya nga pala mga idol, yung variety nitong talong na to is native to native variety siya, hindi siya hybrid. Kumbaga open pollinated variety. Kaya ang kagandahan dyan, nakakapagbinhi kami ng mga bunga niya. Meron ako niya na ilang binhi, ipapakita ko rin sa inyo maya. Ayan yung isa pa, and then may isa pa dito mga idol. Yan. Ito ay 3 yata sumupang. 3 nga. 1, 2, 3. Kung yung mga tanim yung talong sa bakuran niya mga idol ay nanlalagas na yung mga dahon, hindi na nagbibigay ng maraming bunga, and yung mga dahon niya talagang naninilaw na, magulang na yung mga tanim yung talong, pwede nyo nang putulin yun mga idol sa malapit sa puno. Magtira lang kayo ng mga 1 hanggang 2 dangkal. Ito pala yung mga kasabayan ng mga pinutol ko yung katawan mga idol na talong. Ito yung kasabayan niya na naitanim ko. Hanggang ngayon namumunga pa sila, pero pinagbibinhi ko na. Ito katulad nito mga idol, binhi na yan kahit baluktot yan, pwede natin itanim yung buto niya. Then ito pa yung isa, binhi na yan. Ganyan yung pagbibinhi ng talong, yung native na talong or yung hindi hybrid na talong. Kaya hihintay natin siya maging dilaw dyan sa puno or sa tangkay para i-harvest natin. Ito pwede na to mga idol, kaso patatagalin ko pa ng mga ilang araw yan bago kuhanin ko. Ito yung ano niya mga idol, yung kasabayan ng mga pinutol ko yung katawan. Hanggang ngayon may bunga pa siya, pero wala na, pinagugulang ko na yan kasi kukuhanan ko ng panibagong pambili. Mahaba din yung buhay nila. Ayun pa isa. Ito po yung isang pinutol ko. Ayan, yung pinagputulan, patunay. Then ito yung sumibol. Bali parang 2 yung sumibol sa kanya. Ito pa yung isa. Ito ang problema, pangit yung tubo niya. Nangungulot yung dahon, pero baka tubuhan pa ng ibang ano yan, dahon na maganda or yung healthy yung tubo. May nodes pa naman siya dito hintayin natin yan.